Mula nung magkaanak ako, saka ko nalaman ang totoong sakripisyo dahil kahit gaano kahirap, lahat kakayanin mo basta't para sa anak mo. Kapag naging mama ka, walang log out, walang post, especially walang stop, walang day off, walang sahod syempre, at mas lalong hindi pwedeng mag-resign dahil ang pagiging isang ina ay isang dakilang propesyon at habang buhay nating kontrata. Hindi madaling maging nanay, ang dami mong worries, madalas stress at nakakapagod. Madalas pakiramdam mo, ikaw ang nag-aalaga sa lahat, pero pag ikaw ang napagod, walang mag-aalaga sa'yo. Pero kahit hindi madali, masaya pa din. Kahit nakakapagod, malakas ka pa din. Kasi sa totoo lang, worth it lahat. Yung pagiging nanay, yan ang pinakamasaya at magandang nangyari sa buhay ko. Charis! Eto na naman, nagdrama na naman ako mga kawinwin. Hi mga kawinwin, kumusta kayo? For today's video, ipapakita namin sa inyo ang routine namin ni RR everyday tuwing pagpasok siya sa school. Gabi pa nga lang, inaayos ko na yung mga uniform ni RR para paggising namin sa umaga, hindi na ako mahasel para ayusin pa yung mga gamit niya. Para ang unang gagawin ko na lang is magluluto at papakainin siya. Alas 10 pa nga lang ng umaga, gigisingin ko na siya at para makapag-warm up din siya nang hindi siya mabigla sa pagpasok sa school dahil alas 12 ang start ng pasok nila. Naalala ko dati, maaga ako natutong mag-asikaso sa sarili ko bago ako pumasok sa school dahil lola ko ang nagpalaki sa akin at nakikita ko masyado nang matanda ang lola ko noon para maibigay niya ng 100% sa pag-aasikaso niya sa akin sa school. Kaya para sa akin, maswerte ang karamihan ang kabataan ngayon at ibibigay ko ng 100% asikaso sa anak ko. Ito nga, nagising na si Tatiana at minsan nga naisasama ko siya sa paghatid ni RR sa school. Pagkatapos nga ni RR kumain, maya-maya pa papaliguan ko na siya at sa oras na yan, medyo nagmamadali na kami dahil mabilis lang ang oras. Binibihisan ko na nga si RR sa oras na ito. Medyo nagmamadali na din kami mga kawinwin dahil babiyahe pa kami at nakaredy na din ang baon niya at gabi pa nga lang inaayos ko na din ang mga gamit niya sa school araw-araw para paggising namin sa umaga, hindi na ako mag-aasikaso ng mga gamit niya sa school kung maayos ba ito or hindi. Gusto din pala ni RR naka-jacket sa school at paborito niya suotin to lagi. Sa tuwing aayusan ko nga si RR, lagi ko ni-remind sa kanya na huwag siyang makulit sa school at makinig lagi kay teacher at ubusin lagi ang baon niyang pagkain para hindi siya nagugutom. Alam kong maraming nanay din na ganito sa mga anak nila, kulang na lang tabihan natin sila. Ito nga mga kawinwin, gagayak na kami papuntang school kasama this time si Tatiana. Natutuwa din ako kay RR sa ganyang age niya pa lang. Kahit papaano nakikitaan ko na siyang nagiging responsable na siya lalo na sa mga gamit niya. Tapos nga namin ihatid si RR sa school, agad naman kaming uuwi ni Tatiana at itong si Tatiana tuwang-tuwa ang bata dahil nakasama na naman siya at nakalabas na naman siya sa lungga niya. Dating nga ng alas 5, nag-ready na ako para sunduin ko si RR at ito namang si Tatiana habang nag-aayos ako nangungulit at ang daming tanong ng batang to. Hanggang dito na lang mga kawinwin ang aking vlog. Sa sunod ulit. Thank you for watching. Bye!